Maaring magkatotoo ang himala kung ipagdarasal mo ito ng tao sa iyong puso. Pero sadyang mahirap ding umasa. Lalo na kung ang ating katawan ay parabang bibigay na anumang oras. Dear Papa Dudut, isa akong damong tumubo sa bitak-bitak na lupa. Handa akong matapakan ng hindi sumusuko. Yan ang palagi kong itinatatak sa isipan ko. Ayokong magpatalo sa sakit. Ayokong maging mahina sa kabila ng nararamdaman ko. Kailangan kong maging matapang para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Hello Papa Dudut, just call me Cedric. At gusto kong ikwento ang tungkol sa friendship namin ng best friend kong si Steph. Ilang buwan na noon ang nakakalipas pero sariwa pa sa isipan ko ang nangyaring pangiiwan sa akin ng best friend ko. Sa tuwing naaalala ko ang mga katagang iniwan niya, bago ako tuluyang itaboy at itapon ay naiiyak ako. Napapaluha ako at hindi mapigilan ang pagpatak nito at sa bawat pagtulo ng luha ay sakit at kahalong panghihinayang ang nararamdaman ko. Sakit dahil sa pambabasura sa halos 2 taon naming pagkakaibigan. At panghihinayang dahil ang inakala kong matatag naming pagsasamahan ay wala pa pala sa kalingkingan ng noon ko pang hinahangad na perpektong pagkakaibigan. Bakit ba sa dinami-rami ng alaalang babalik sa akin ay yung pinakamasakit pa? Malapit na ang kanyang karawan at maging ang aking karawan. Wala yatang araw na hindi ko hinihiling na sana'y magbago ang kanyang isip at muling bumalik sa kagustuhang maging kaibigan akong muli. Malugod ko naman siyang tatanggapin. Handa akong kalimutan ang lahat para lamang sa pagkakaibigan namin. Eto lang naman ang tangi kong hiling sa Diyos. Kahit eto na lamang sana. Kahit sana ngayong Pasko na lamang ay pagbigyan niya ang kahilingan ko. Kahit sa karawan na lamang niya o kahit sana regalo na lamang sa aking karawan. Iyon na lamang ang gusto kong mangyari dahil halos lahat ay nasa akin na. Ang masayang pamilya, maggara at payapang buhay maliban sa isang bagay na pinoproblema ko at ng buong nagmamahal sa akin. Ang nagbabantang sakit na dumapo sa akin. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Bitawan mo na yung cellphone mo at alam mo namang makakasama pa yan sa'yo. Agad akong napatigil sa pakikipag-usap sa picture ni Steph na nakasave sa gallery ko nang marinig ko ang malakas na tinig mula sa labas ng aking kwarto. Bawal na nga sa yung gumamit niyan ng matagal tapos may katawagan ka pa. Anak naman. Ma'am, wala akong kausap. Hindi ako sumasagot ng tawag. Sino yung kausap mo kanina? Wala po, binibisita ko lang ang mga pictures ni… Anak naman, wala na si Steph, umalis na siya at busy sa kanyang sariling buhay. Bakit hindi mo na lang tanggapin na… Tanggapin na ano? Tanggapin ko na iniwan na niya ako, na binaliwala niya ang pagkakaibigan namin, na halos binasura niya ako, ang tiwala ko, ang pagpapahalaga ko sa kanya at sa pagkakaibigan namin. How could I, Ma'am? Buti nga't naalala ko pa siya. Hindi kagaya nung iba na tuluyan ng nabura sa isipan ko. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ko. Naalala ko pang pangalawa pa lamang siya sa naging best friend ko at siya ang hindi ko kayang pakawalan. Ayoko mawala siya. Oo, best friend mo lang siya. Lang? Best friend lang? Ma'am, napakahalaga ng salitang best friend. Tapos nilalang nyo lang. Hindi naman sa ganun. O sige, mali ako. Mali ang pagkakasabi ko. Sorry anak. Ang gusto ko lang naman ay bumalik ka sa dating ikaw. Ang Cedric na masayahin. Ang Cedric na hindi nagpapatalo sa mga ganitong pagkakataon. Hindi na ako babalik sa dating ako dahil simula pa lang nang magkasakit ako ay naging ganito na ako. Dumagdag pa nang umalis si Steph.
Nagsimula nang pumatak ang mga luha ko. Iwan niyo muna ako. Gusto kong mapag-isa muna ako. O sige, iwan na muna kita at asikasuhin ko pati ang mga regalo. Basta mga bili ng doktor ay huwag masyadong magabad sa paggamit ng cellphone ha. Matulog ka na rin at hating gabi na. Bilin pa ni mama. Opo, alam ko na. Tugon ko at tanging ang pagsarado na lamang ng pinto ang narinig ko matapos kong magsalita. Pasado 12:30 na ng gabi pero hindi pa rin ako dinadatna ng antok. Muli kong tinitigan ang mga picture namin ni Steph na masayang nakangiti sa bawat picture. Ang best friend ko. Nami-miss ko na ang best friend ko. Laking pasasalamat ko at naalala ko siya. Hindi gaya ng iba na nabura sa isipan ko pero laking panghihinayang din dahil iniwan niya ako. 2 Pasko kaming magkasama, 2 Pasko kaming naging masaya. Sa bawat kaarawan ng bawat isa sa amin ay may regalo kaming handog na nagpapaligaya sa amin. At ngayong wala na siya ay hindi ko alam kung paano pa magiging masaya ang aking Pasko lalo na sa kaarawan ko. Parang kulang ang lahat sa akin. Wala na siya. Wala na akong kakulitan sa tuwina. Wala na akong kasakasama kapag may masayang lakad. Wala na ang kasiyahan ko. Wala na kasi ang best friend ko. Isang malakas na kalabog sa pintuan ang gumising sa akin. Cedric! Cedric! Paulit-ulit na pagtawag ni Mami sa akin habang kumakatok sa pinto. Po? Sagot ko habang kinukusot ang mata ko. Teka, bubuksan ko. Saka ako tumayo at mabilis na pinagbuksan ng pinto si Mami. Bakit ang aga-aga pa nangaabala? Bakit po ba? Babiyahe tayo, papuntang Guimaras, ang wika pa ni Mama. Oh great, pwede na pala akong bumiyahe at kailan naman yan? Baka sa next week, hindi ka ba excited? Nandun si Steph, hindi ba? Ano? Gino-joke niyo ba ako? Pagtataka ko. Mukha ba ako nagbibiro? Sinabi ko na sa'yo para maging ready ka. Para matuwa ka naman kahit papaano. Tugon niya. Matuwa, hindi niyo man lang nabanggit sa akin na nandun siya. Hindi niyo sinabi sa akin nung umalis siya na doon pala ang punta niya. Wika ko. Alam ko kaya nga sinasabi ko na ngayon anak. Sabi pa ni Mama. Whatever, saka bakit next week pa po? Bakit hindi pa bukas para matuwa ako? Tanong ko. Anak kasi, hindi kagad niya na ituloy ang sasabihin niya. Ano po ma'am? Ano po? Anong kasi? Tanong ko pa. Bukas na ang check-up at observation mo at kailangan na rin isagawa ang operation sa lalong madaling panahon. Sabi pa ni Mama. Ano pati ba naman yung operation na yan ay hindi nyo man lang binanggit sa akin? Basta kayo ang nagde-decide ng hindi pinapaalam sa akin. Inis na sabi ko. Ano? Cedric, binanggit ko sa iyo at ng daddy mo last month pa. Isa pa ay nabanggit din namin na nasa Guimaras pumunta si Steph. Hindi mo ba naaalala? Hindi ako tumugon. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong isagot. Posible kayang pati yon ay hindi ko maalala. May posibilidad bang lumala na ang pagiging makakalimutin ko? Anak, nabanggit na namin yon. Baka naman hindi mo lang maalala. I don't know and I don't care. Pwede bang mamaya na lang po kayong abala? Gusto ko pang matulog. Cedric, Mom please. Bumalik ako sa pagkakahiga sa kama at muling ipinikit ang mata. Sinubukan kong matulog para matahimik ang isipan ko, Papa Dudut. Hapon na nang bumisita siya sa bahay. Nasa loob din ang kapatid ko dahil walang pasok, nasa kwarto at gumagamit ng laptop. Kaya nang dumating na si Steph ay sa sala kami dumiretso. Ipinaghanda ko muna siya ng pagkain at juice. Tinanong ko din kung ano nga ba ang gusto niya pero tumanggi naman siya. Wag na, pumunta lang naman ako dito para makasama ka. Just stay with my side, masaya na ako dun, sagot niya. Tinawanan ko lamang ang sinabi niyang yon. Umupo kami sa sofa, nagkwentuhan, kumustahan na parabang hindi madalas magkita. Maya't maya siyang tumatayo dahil sa sunod-sunod na pagtawag sa kanya ng mga kaklase niya. Hanggang sa hindi na niya nakayanan ang sunod-sunod na tawag na yon.
Nagpaalam na siya sa akin at pupunta na sa bahay ng kanyang kaklase para tapusin ang kanilang project. Magkayakap kami at sweet na nag-uusap at bago siya umalis ay hinalikan niya ako. Sanay naman akong daglit na mahalikan ng mga ex ko kaya nginitian ko na lamang siya. Pero nagulat ako nang ulitin niya yung halik. Hindi lang basta halik ang ginawa niya. Sobrang kakaiba ang pakiramdam dahil masidhi siya kung manghalik. Hindi pa ako nahalikan ng mga ex ko ng ganon katagal kaya nagulat ako sa ginawa niya. Pero hindi naman yon nagtagal dahil hindi ako gumanti. Isa pa baka makita kami ng kapatid ko, mahirap na baka isumbong ako kay daddy. Kinabukasan ay bumisita ulit siya, Papa Dudut. Ngumiti siya sa akin bago dumiretso sa kama at agad na dumapa doon. Kagaya ng nakagawian ko ay ipinaghanda ko muna siya ng pagkain. Kumuha ako sa ref ng cookies at iced tea pero konti lang naman ang kinain niya. Tumakbo ang oras na nagdadaldalan kami. Maya-maya may tumawag na naman sa kanya. Mahalaga yata yon kaya lumabas muna siya para kausapin yon. Naiwan lang ako sa loob kaya humiga ako sa kama. Isinandal ko ang likod ko sa pader habang medyo nakahiga at gumagamit ng cellphone. Maya-maya lang ay narinig kong lumapit siya. Nagsasalita siya at nakikinig lamang ako at nakita ko na lamang siya na nasa harapan ko na. "May kausap ka?" tanong niya. Ngumiti lamang ako at bago pa man ako makaharap sa kanya ay pumatong kagad siya sa akin. "Teka," nagtataka kong tanong. Halos pagpawisan ako ng malagkit dahil sa pagkabigla sa ginawa niya. Yung pitan niya ay nasa hita ko na at kinulong niya ako sa mga kamay niya na nakatuon sa magkabilang bahagi ng mukha ko. Kinabahan ako at maraming naglalaro sa isipan ko habang nakatitig siya sa akin. Hinalikan niya ako pero ngumiti lamang ako bilang tugon. Hindi ko alam kung paano tutugon sa kanya. "Pwede ba kitang halikan?" tanong niya habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ko. Nanahimik akong panandalian at hindi ako makapagsalita, Papa Dudut. Nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. "Ganito ka ba halikan ng ex mo noon?" tanong niya sabay siil ng halik sa akin. Hindi ako makagalaw. Nabigla ako at kung ano-anong naglalaro sa isipan ko. Hindi rin ako tumugon sa kanya. Nanatiling nakadilat ang mata ko at nakatingin sa kanya. Tumigil siya sa paghalik sa akin. "Bakit ayaw mo kong halikan?" Napalunok ako. Hindi ako marunong manghalik. Pag-amin ko at medyo nailang sa kanya. Tumawa lamang siya dahil sa sagot ko at hinalikan ulit ako habang nakapikit. Napamura ako habang nakapikit. Hindi ko alam kung anong init ang nararamdaman ko. Umikit din ako at hinayaan ko siya sa ginawa niya. Nagulat ako, Papa Dudut, nang gumalaw ang dila niya sa labi ko. Hudyat na pala yon para sa mas malalim na halikan. Hinayaan ko lamang siyang galugarin ang bibig ko. Napapaungol na kami pareho pero ako ay pigil ang mga ungol dahil hindi ko masyadong naramdaman ang ligayang dapat kong maramdaman dahil baguhan pa lamang ako. Makalipas lang ng ilang saglit ay natuto na akong halikan siya. Kung anong halik niya sa akin ay doble yata ng halik ang iginanti ko. Para akong batang gutom na gutom sa labi niya. Tumatawa pa siya sa pagitan ng aming halikan dahil siguro'y mabilis akong natuto. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at mabilis siyang humiwalay ng halik sa akin. Nabitin ako sa mainit na tagpong yon, Papa Dudut. Tumatawa siya habang lumalayo sa akin. Tumayo lang din ako. Pumunta ako sa pader kung saan nakalagay ang malaking salamin at tinignan ang sarili kong refleksyon. Sinuri ko kung namumula ba ang labi ko dahil sa mainit na pakiramdam na halos napunit ito dahil sa mariin niyang paghalik sa akin. Namula ako nang mapansin ko ang nakabakat sa gitnang parte ng katawan ko. Namutla ako at nakaramdam ng hiya. Alam kong natural yon lalo na at mainit ang tagpong na magitan sa amin. Pero nahihiya ako dahil eto ang unang beses na mangyari
ang ganitong bagay. Magkasalubong ang kilay niya nang bumalik sa kama. Mabilis niyang ibinagsak ang katawan at dumapa. Bumubulong siya ng kung ano-anong hinain niya dahil sa napag-usapan nila ng kausap niya kanina. Bye-bye na. I have to go kaya aalis na ako maya-maya lang. Sino ba yun? Pag-uusisa ko. Umiga ako sa kanyang tabi at humarap siya. Nang maramdaman ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama kung saan ako nakahiga. Classmate ko, we have to finish our project or else. Nagbuntong hininga pa siya. Nakatagilid ako at nakatingin lamang sa kanya habang nakatukod ang kamay ko sa aking ulo at ang siko ko naman ay umaalalay sa akin para makita ko ng husto ang mukha niya. Nakapikit siya at tila ba may malalim na iniisip. Bigla na lamang siyang nagkagat-labi, Papa Dudut. Mahina akong napamura dahil bigla akong napalunok sa ginawa niya. Ang hot niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko nang bigla ko siyang hinalikan. Nagulat siya nung una pero pumikit siya at hinayaan lamang akong gawin yon sa kanya. Hinalikan niya rin ako. Gumanti siya sa bawat paghalik ko sa kanya. Walang salitang lumabas sa mga bibig namin, pumatong ako sa kanya habang nakatuon ang mga tuhod pati ang mga kamay ko at ang pwesto ko ay sakto lamang para mahalikan siya. Tinanggal niya ang mga kamay ko na nakatukod kaya mas nagkalapit ang mukha namin sa isa't isa. Naramdaman ko na lamang ang mga kamay niya sa ulo ko. Sinasabunutan niya ako at medyo masakit pero masarap sa pakiramdam. Ibinaba ko ang mga kamay niya nang maramdaman ko ang mga kuko niyang bumabaon sa aking anit. Ikinulong ko ang kamay niya sa kanyang ulunan para hindi na ako masabunutan pa. Bumaba ang halik ko sa liig niya, bawat dampin ng labi ko sa liig niya ay napapaungol siya. Pinilit niyang alisin ang mga kamay ko sa kamay niya kaya bumalik ito sa pagkakasabunot sa akin. Bumaba ang kamay niya sa likod ko. Mariin niya akong niyakap kaya mas nagdikit ang aming mga katawan. Naramdaman kong mas iinit ang katawan ko dahil sa ginagawa niya sa akin. Mas nag-uumigting ang init na nararamdaman ko sa bawat pagdampi ng balat niya sa balat ko. Mahihinang ungol ang naririnig ko mula sa kanya. Mas ginaganahan ako. Nararamdaman ko ang mga kuko niyang bumabaon sa likuran ko. Mas tumitindi ang pagnanasa ko na paligayahin siya gamit ang mga labi ko. Naghalikan kaming muli, Papa Dudut, at gutom na gutom at marahas ang aming halikan. Itinulak niya ako kaya napahiga ako. Pareho kaming hinihingal matapos maghiwalay ang mga labi namin. Bigla siyang pumatong sa akin at nakalapat ang harapan niya sa harap ko. Nakaramdam ako ng pagkailang pero parang wala lang sa kanya. Napamura naman ako sa aking isipan. Ang hot ng posisyon namin. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Akala ko ba hindi ka marunong manghalik? Mapang-asar niyang tanong sa akin. Hindi ako tumugon, sa halip ay ngumiti na lamang. Alam kong gustong gusto niya ang ginagawa namin. Mabilis akong natutong makipaghalikan. At base pa lamang sa mga ginagawa niya ay alam kong nasisiyahan siya. Nakapaibabaw siya sa akin habang ang kamay ko naman ay ikinulong niya at hinalikan ako sa leeg. Nakiliti ako sa umpisa pero nang mga sumunod na paglapat ng labi at dila niya ay nasasarapan ako. Mahina akong napapaungol. Napamura pa ako kaya mahina niya akong sinampal. Magsasalita pa sana ako pero siniil niya naman ako ng halik para pigilan sa dapat sana'y pagrereklamo ko. Nakangiti ako habang naghahalikan kami, Papa Dudut. Ang sarap niyang halikan, ang sarap ng dila niya, ang init ng buong bibig niya. Sobrang sakit na ng puson ko at naiilang ako na baka maramdaman niya ang gitnang bahagi ko kaya pumaibabaw ulit ako sa kanya para hindi niya madama ang harapan ko. Siniil ko siya ng halik, ang tagal at ang init na mga tagpong yon. Matapos ay sa leeg ko siya ulit hinalikan. Kagaya ng mga naunang tagpo ay grabe ulit ang yakap niya sa akin habang dumadampi ang labi at dila ko sa leeg niya. Nakapikit pa siya kaya ang hot niya lalong tignan. Bumaba ang halik ko hanggang sa balikat niya, Papa Dudut. Hanggang sa medyo mas mababa pa doon na malapit na sa kanyang dibdib.
Naramdaman ko na lamang ang kamay niyang bumababa sa likod ko papunta sa may bandang tiyan ko. Hinawakan niya ang abs ko at akala ko ay hahawakan niya ang gitnang bahagi ko. Buti na lamang at hindi niya ginawa. Hinabad niya ang suot kong damit at naiwan ang jogger pants kong manipis. Kaya masalatang bakat na parte kong yon. Muli niya akong itinulak. Ako naman ang nasa ilalim at siya naman ang nasa ibabaw. Inagaw ko ang damit ko dahil naiilang ako pero hindi niya ibinigay sa akin. Inihagis niya yon sa lapag at umupo siya sa hita ko at naramdaman ko ang mainit niyang puwetan. Alam ko ring nararamdaman niyang matigas kong bahagi na nauupuan niya at naiilang ako. Oops, sorry, aniya habang nakatingin sa bahagi kong yon. Huminto siya panandalian sa paghalik sa akin at ngumiti. Napalunok ako. Magkasalubong ang mga kilay ko nang bumalik kami sa paghahalikan. Marahang ko siyang pinapatras gamit ang mga kamay ko. Pero nang mapansin niyang ginagawa ko ay agad niyang dinakma ang mga kamay ko at kinulong sa aking ulunan. Pero habang patuloy kami sa paghahalikan ay nawawala na ang atensyon niya sa pagkakahawak sa kamay ko. Kaya unti-unting buwaba ang mga kamay namin. Inalis ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya at naipulupot sa likod at batok niya. Ang isang kamay niya ay nakaalalay sa kanyang bigat at ang isa pang kamay ay gumagapang mula sa pisngi ko papunta sa aking bewang. Inahaplos niya ito kaya napapaungol ako sa kasagsagan ng halikan namin. Tumigil siya sa paghalik sa labi ko at sa liig niya ako hinalikan. Maya-maya lang din ay hinawakan niya ang dibdib ko sa bahagi kung saan ang utong ko. Salita niya itong hinawakan at paminsang kinukurot na mas nagpapalakas at nagpapahaba sa mga ungol ko sa loob ng bibig niya. Pareho kaming hinihingal nang tumigil kami sa paghahalikan. Para kaming naliligo sa sariling pawis dahil basang-basa na kami ng pawis noon. Tuluyan na siyang dumapa sa akin, papadudot. At mukha niya ay nasa leeg ko at hinahayaan ko muna siyang magpahinga. Inintay ko ang salitang lalabas sa bibig niya pero walang kahit na anong lumabas doon. Nang makabawi siya ng lakas ay muli niya akong sinunggaban ng halik. Hindi pa man ako nakakaganti ay humiwalay na ang kanyang labi mula sa labi ko at buwaba papunta sa leeg ko. Pababa sa aking magkabilang utong at marahan niya ang hinalikan nito, papadudot. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Tanong ko pero hindi niya ako sinasagot. Nakangiti siya at nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Ganito ba ang gusto mo, Cedric? Gusto mo bang hahalikan kita ng ganito, mahal ko? Steph, bakit mo ba ginagawa to? Tumigil siya sa ginagawa niya. Ayaw mo ba ng ganito? Ayaw mo bang pinapasaya ka ng girlfriend mo? Ayaw mo ba akong kahalikan? Ayaw mo na bang maging masaya sa piling ng mahal mo? Steph, I love you, Cedric. I love you, Cedric. I love you, Cedric. Cedric, anak. I love you, Cedric. Cedric, Cedric. I love you, Cedric. Cedric, Cedric, okay ka lang ba, anak? Steph? Ced, ano bang nangyayari sa'yo? Dad, panaginip lang pala. Ano, binabangungot ka ba? Yata, hindi ko alam. Akala ko kung anong nangyari kanina ka pang sigaw ng sigaw dyan. Steph ka ng Steph kanina pa. Ang tagal mong magising. Napanaginipan ko siya. Panaginip na sana hindi na ako nagising pa. Kung alam kong sa piling ko'y mawawala siya. Parang totoo ang lahat. Parang hindi lang basta panaginip. Parang totoong nangyari ang lahat ng yun. Ano ba yung nasa panaginip mo? Bumisita siya dito. Tinawag niya ako mahal. Hinalikan niya ako. Panaginip lang yun. Kalimutan mo na lamang. Tumayo siya at nagbuntong hininga. Tinalikuran ako at tumakbang papunta sa pinto. Magayos ka na dahil schedule mo sa ospital. Oo nga pala, yun ang araw na ako ay magpapacheck up. Sa araw na yon malalaman kung kailan ako ooperahan.
Doon ko rin malalaman ang magiging kapalaran ko, kung anong magiging resulta ng mga test na ginawa sa akin noong nakaraan. Kinakabahan ako at pinagpapawisan ng malagkit. Hindi ko may paliwanag kung ano ang pakiramdam na nangingibabaw sa akin noon. Napahawak ako sa ulo ko, Papa Dudut. Paano kung hindi ko kayanin ang magiging operasyon? Pero paano kung makaya ko nga ang operasyon ngunit mawala naman ang tuluyan ang buong alaala ko? Paano kung hindi na lamang mga pangyayari at ilang pangalan ng tao ang makalimutan ko kundi ang buong laman ng isipan ko? Huwag kang mag-alala. Everything will be fine, okay? Nandito lang kami ng daddy mo. Hindi ako takot sa kamatayan. Takot ako mabuhay na parang nakikipaglaro sa kamatayan, Mom and Dad. Pag namatay ako, gusto kong darating si Steph. Tumigil ka nga sa pagbibiro mo ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Dad. Basta kapag dumating ang oras na yon, sana gawin niyo ang gusto ko. Si Steph lang ay masaya na ako. I have to say this para maging handa kayo sa posibleng mangyari. Stage 2 na ang brain cancer ni Cedric kaya mas lumalala ang kanyang pagiging makakalimutin. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mapabuti si Cedric, ang sabi pa ng doktor. Mula nang malaman ko ang totoong kondisyon ko, Papa Dudut, ay parang nawala na ako ng ganang magpatuloy sa buhay. Mahaba-habang panahon na rin ang 2 linggo kong tutuusin. Patuloy naman ako sa pagiging makakalimutin at kulang na lamang ay mabura na lahat ng nasa utak ko. 2 linggo nang nakalipas at halos 1 buwan na lamang bago dumating ang oras na lulubog ang aking araw. 2 buwan na lamang ang natitira sa akin. 2 buwan na lamang pero parang ayaw ko nang ubusin pa yon. Gusto ko nang mawala sa mundong ito. Wala na akong patutunguhan at wala nang mangyayari sa buhay ko. Gagastos lang ang mga magulang ko ngunit sa huli ay mamamatay din naman ako. Cedric naman, kumain ka kahit kaunti lang. Wala akong gana, Ma'am. Kakain ako kapag may gana ako. Just leave me alone. Anak? Ma'am, hayaan niyo na lang ako. Gusto ko mapag-isa. Gusto ko nang mamatay. Ano ba, Cedric? Gusto mo nang mamatay? Paano naman kaming mga maiiwan mo? Sabihin mo nga, gano'n na lang ba kadaling iwanan kami? Gano'n na lang ba? Mami, hindi niyo naman alam kung gaano kasakit sa akin itong mga nangyayari. Alam ko at kung ano ang sakit ang nararamdaman mo ay mas masakit sa aming mga magulang mo. Napakasakit sa amin na nakikitang naghihirap ang anak namin. Sa palagay mo ba ay madali para sa amin? Anak, nahihirapan din kami pero heto't pilit naming kinakaya. Tumahimik ako at napaisip sa sinabi niya, Papa Dudut. Kaya sana naman anak, huwag kang umasal ng ganyan. Lalo kaming nasasaktan sa mga nangyayari. Ang hirap kapag pilit mong pinaglalaban ang taong ayaw na palang lumaban. Anak, makinig ka. Pilitin mo, okay? Pilitin mo. Ngumiti ako at pilit na pinigilan ang mga luha sa aking mata. Malapit na nga pala ang kaarawan ko. Pati ang kaarawan ni Steph ay malapit na rin. Bago pa man magpasko ay dadating muna ang kaarawan namin. Ma'am, bakit ganun? Ang daya. Ang daya ng Diyos, napakadaya niya. Wala naman akong ginawang masama. Mabuti naman ang angka natin. Wala tayong tinatapakang ibang tao. Pero bakit sa lahat ng tao ako pang nakaranas ng ganitong sakit? Bakit ko kailangang mamatay sa murang edad? Bakit, Ma'am? Bakit? Niyakap ako ni Ma'am at pilit na pinapatahan. Hinahaplos niya ang likod ko pero hindi makatulong sa pag-urong ng luha ko. Bagkos ay mas dumami ang tubig na lumalabas mula sa mga mata ko. Cedric, makinig ka sa akin. Si Steph ang gusto mong regalo sa karawan mo, hindi ba? Babiyahe tayo sa lalong madaling panahon. Pupunta tayo sa Guimaras at hahanapin natin siya, okay? Pero pinagbabawalan ako ng doktor na bumiyahe. Makakasama po sa akin. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Kakausapin ko at pipilitin ang daddy mo. Umiwalay siya sa pagkakayakap sa akin at dagli ang tumayo para silipin kung makikita niya sa labas si daddy. Babalik ako at kakausapin ko siya at tuluyan na siyang lumabas.
Ilang minuto lamang ay bumalik na siyang kasama si Daddy, Papa Dudut. Cedric, makakasama sa iyo kung babiyahe ka sa ganyang kalagayan. I'm sorry pero hindi ko itataya ang kakarampot na sandaling natitira sa buhay mo para lang bumiyahe at pumunta kay Steph. Hindi niyo ba ako mapagbigyan kahit muling pagkakataon? Hindi. Hindi ko hahayaang mamatay ka kaagad. Nagsimula ng pumatak ang mga luha sa kanyang mata. Cedric, humiling ka na ng kahit na ano. Pero hindi ko papayagan ang isang ito. Hindi ko hahayaang nang dahil kay Steph ay mapasama ang kalagayan mo. Wika ni Papa. Walang humpay ang pagbuhos ng mga luha sa aking mata. Hindi ko mapigilan, Papa Dudut. Hindi ko din nakalaing iiyak si Papa nang dahil sa akin. Ngayon ay alam ko na kung gaano talaga nila ako kamahal. Sayang lang dahil babawiin na ng Panginoon ang buhay na ibinigay niya sa akin. Pinilit kong ngumiti kahit patuloy na bumabaha mga luha sa aking pisngi. Sige po, hindi na po ako babiyahe papunta doon. Okay lang kahit na hindi ko na siya makita. Pero sana sa burol ko kapag namatay na ako ay bumisita siya. At kapag sa burol ko't wala siya, hindi ko po kayo mapapatawad kahit yun na lang, Dad. Hindi sila sumagot. Nagkatinginan silang dalawa bago napagdesisyonang tumango ng pilit. Nakakulong ako sa sarili kong kwarto, kinabukasan ay kaarawan ko na at ayaw kong magdiwang ng ika-19 kong kaarawan. Sana'y pwede lang sanang laktawan ng mga araw ng kaarawan ko, kaarawan ni Steph at Pasko, ngunit hindi maaari. Napabuntong hininga ko. Kinuha ko ang cellphone ko at muli kong tinitigan ang mga pictures ni Steph. Mahal na mahal kita, Steph. Mahal na mahal kita. Bakit kung kailan mamamatay na ako ay saka ko lang naalalang mahal na mahal kita? Bakit sa lahat ng naiwan sa memorya ko ay ang pagkakaibigan natin at hindi ang nabuong pagmamahalan? Bakit ba kita tinaboy noon? Bakit hindi ko na lamang hinayaang manatili ka sa piling ko hanggang sa sumapit ang huling araw ng buhay ko? Ngayon ay nagsisisi na ako. Sana kahit sa libing ko na lamang ay makarating ka. Tumingala ako. O Diyos ko, pagbigyan niyo naman po sana ako sa huling kahilingan ko. Si Steph lang ang huling hiling ko sa inyo. Yun lamang, pagbigyan niyo na po ako. Biglang sumakit ang ulo ko, Papa Dudut. Parang binibiyak. Para bang pinupunit. Parang wala nang masasakit pa sa nararamdaman kong ito. Namimilipit ako sa sobrang sakit habang nakasabunot sa aking buhok. Sigaw ako ng sigaw at hindi ko na rin napansin na may nakatayo malapit sa akin. Nakatingin siya at pinagmamasdan ako. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil nanlalabo ang mga mata ko. Si Mami ba ang babaeng nasa harapan ko? Patuloy lamang ako sa pag-iyak habang sumisigaw dahil sa sobrang sakit hanggang sa maramdaman ko na lamang ang kanyang pagyakap sa akin. Cedric, lumaban ka please. Aniya habang nakasubsob ang mukha sa aking namimilipit na katawan. Unti-unting nabuo sa isipan ko kung sino ang babaeng nakayakap sa akin. Biglang nanumbalik sa akin ang ilang alaala nang marinig ko ang maganda niyang tinig na kahit tagal kong inasam na marinig. Steph? Pinilit kong banggitin ang pangalan niya sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Oo Cedric, ako ito. Cedric, mahal na mahal kita. I'm sorry. Sana hindi ako pumayag noon nung tinaboy mo ako. Hindi na kita iiwan. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Happy birthday, Cedric. Agad na bati niya sa akin nang magising ako. Nakasindi, Papa Dudut, ang kandilang nakatusok sa cake na hawak niya. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Steph? Cedric, mahal ko, happy birthday. Pag-uulit niya. Ibinaba niya ang cake sa table at niyakap ako ng mahigpit. I love you. Mahal na mahal kita, Steph. Ayoko nang matapos ang araw na ito. Baliw, paano naman ang birthday ko bukas? Saka ang Pasko sa isang araw. Kapag namatay ka, wala ako sa iyo, Cedric, na matatanggap na regalo. Mahal ko, sana ay hindi na matapos ang araw na ito. Ang araw na kapiling ko ang taong mahal ko dahil ayokong mawala ka sa akin. Ayoko nang umalis sa mundong ito. Ayokong iwan ka.
No, hindi ka naman mawawala sa akin. Hindi ka mamamatay. Aniya at pinilit niyang ngumiti kahit pa bumubuhos na ang kanyang mga luha. Salamat sa Panginoon at pinagbigyan niya ang hiling ko na makapiling ka sa karawan ko, sa karawan mo at sa Pasko. Muli niya akong niyakap. Nagtagal kami ng ganong posisyon. Kalaunan ay humiga na rin siya sa tabi ko. Naalala ko bigla yung napanaginipan ko kaya naikwento ko yon sa kanya. Nung una ay tumatawa siya pero hindi rin nagtagal ay sinabi niyang hindi yon panaginip dahil totoong nangyari yon sa amin. Hindi tayo magkaibigan. Hindi tayo mag-best friend dahil mas malalim pa ang relasyon natin doon. 4 na buwan na tayong magkarelasyon nang lumala ang pagiging makakalimutin mo. At sa takot mong masaktan at makalimutan ay pinilit mo kong pinalayo sa'yo. Ayaw kong pumayag nung una pero napilitan din ako sa huli dahil halos magmakaawa ka na sa akin. Masakit ang nangyari. Sobrang sakit na lumayo ako sa iyo na dapat ay inaalagaan kita sa mga oras na nakakaramdam ka ng sakit. Sorry Cedric, I'm so sorry. Bakit ko na panaginipan yon? Totoo ba ang lahat ng yon? Oo. Lahat ng nasa panaginip mong yon ay totoong nangyari. Kasi nanalangin ka sa Panginoon na kung mabura man sa isipan mo na mahal mo ako sana'y huwag mong makalimutan kahit ang pinakamasayang bagay na yon. Ang saya ng Pasko ko, mahal. Thanks God pinagbigyan niya ako. Because my last wish on my birthday is you. Only you, Steph. I love you. Akala ko papadudot tayo na ang huling himala na mararanasan ko pero hindi pala. Mula nang bumalik si Steph at sinamahan niya ako sa mga gamutan at therapy ay unti-unting naging maayos na ang lagay ko hanggang sa hindi na ako kinailangan pa na maoperahan. Isa yung himala ang sabi ng doktor. Iba raw talaga ang nagagawa ng tunay na pag-ibig. Nang gumaling ako ay bumalik ako sa pag-aaral ko. At nang makatapos, pinakasalan ko na ang babaeng pinakamamahal ko. Siguro bago matapos ang sulat na ito ay gusto ko na lamang mag-iwan ng isang paalala na hindi madali ang buhay. Pero gaano man kabigat ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin, dapat na marunong tayong patuloy na magpakatatag sa buhay. Yours truly, Cedric. Maraming salamat Cedric sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Masaya ako na sa wakas ay naging malaya ka mula sa sakit mo. Tama ka sa mga sinabi mo. Na gaano man kabigat ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin, dapat na marunong tayong patuloy na magpakatatag sa buhay. Magpakatatag tayo hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa atin. At huwag nating kalimutan na magdasal sa Poong May Kapal para magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa pang-araw-araw. Papa Dudut, I just want to share my story to all of you and I want to hear people's reactions. Ako nga pala si Catherine o tawagin niyo na lamang ako bilang Cathy. Kasama sa kwento ko itong si Nick. Nakilala ko siya dahil noong una ay magkasama kami sa trabaho. Nagtrabaho kami sa edad na dapat ay nag-aaral pa lamang kami ng kolehiyo. Pero dahil sa pareho kaming gipit sa pera, kaya napilitan kami noong magtrabaho. Papadudot, lagi siyang nakatingin sa akin noon. Hanggang sa lumapit siya at nanligaw. Sinagot ko naman siya. Si Nick ang kaklase ng lalaki na pangangarapin ang lahat. At kahit na hindi siya mayaman, pero mabait siya, mapagmahal, masipag at mataas ang pangarap. Kaya nga masasabi kong maswerte ako noon, Papadudot, kasi nakuha ko ang puso niya. Samantala isang araw ay dinala niya ako sa kanyang bahay. Simple at payak ang kanilang tahanan. Maliit kumpara sa bahay na tinitirhan ko pero malinis at masaya ang aura. Agad kaming sinalubong ng ina ni Nick na giliw pagkakita sa akin. Pagkatapos ng kumustahan ay agad akong inaya sa hapag ng ina ni Nick. Nga pala Cathy, baka magulat ka dahil marami akong hinandang pagkain. Pinaghandaan namin to ni Nick para sa'yo. Masayang wika niya sa akin. Nagulat naman ako. Ha? Talaga po? Hindi makapaniwala kong sabi.
Sumagot naman si Nick. Sinabi ko kasi kay mama na ipapakilala ko na ang girlfriend ko. Hetong si mama super excited na makilala ka, kaya heto, tingnan mo naman parang may handaan na. Aniya. Madalas ka kasing ibida sa akin ng anak ko, Kathy. Ang sabi ni Nick, maganda ka raw, mabait, magalang, matalino, masipag, responsable at mukhang totoo naman ang sinasabi ng anak ko. Alam mo Kathy, may palagay akong magkakasundo tayong dalawa. Sabi pa ng ina ni Nick. Salamat po, natutuwa kong sabi sa kanya. Sa totoo lang ikaw pa lang ang kauna-unahang babae na pinakilala sa akin ni Nick, dagdag pa nito sa akin. Kaya nga special tong gabing to Kathy, hirit pa ni Nick. Nagulat naman ako sa narinig at napangiti lamang sa tuwa. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang ina ng boyfriend ko. Mahal na mahal ka ng anak ko Kathy. Madalas niyang sabihin sa akin na ikaw na raw ang gusto niyang makasama habang buhay. Kaya sana Kathy, mahalin mo din ang anak ko ha? Tumango naman ako bilang sagot. Opo tita, makakaasa po kayo sa akin na si Nick lang po ang una't huling mamahalin ko. Pangako ko po sa inyo yan, dagdag ko pa. Papadudot ako na siguro ang pinakamasayang babae noon dahil napakaswerte ko at may boyfriend na katulad ni Nick. Minahal niya ako ng lubos at umabot kami sa puntong desidido na kaming magkasama habang buhay. Pero tulad ng mga ordinaryong relasyon, may mga problemang dumarating sa amin. Noong una ay kaya naman naming isurvive yon, kaso'y dumating ang isa pang problema at ang humadlang ang pangarap mismo ni Nick. Isang araw habang magkasama kami ay napansin kong tahimik ang aking boyfriend. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Nick, bakit ang tahimik mo ngayon? Teka, may problema ka ba? Ano? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Wala, tipid niyang sagot noon sa akin. Samantala'y hindi ko makuhang maniwala na wala siyang problema kaya nag-insist ako na sabihin sa akin kung ano man ang bumabagabag sa kanyang isipan. Wala? Sigurado ka? Alam mo Nick, kanina pa kitang inoobserbahan. Wala kang kibo kanina pa. Bakit ba? Sabi ko noon sa kanya. Nick, kung may problema ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Nandito ako para tulungan ka. Girlfriend mo ako, hindi ba? Dapat nagtutulungan tayong dalawa. Dagdag ko pa. Pagkatapos noon ay nanaig ang katahimikan sa aming dalawa habang naglalakad pauwi sa aking bahay. Pagdating naman sa tapat ng gate ng bahay ko ay saka nagsalitang muli si Nick. Mahal mo naman ako, hindi ba? Napatingin ako sa kanya at sumagot. Siyempre naman oo. Teka, bakit mo ba natanong yan? Usisa ko. Kung mahal mo ako hihintayin mo ako hanggang sa pagbabalik ko. Pagpapatuloy niya. Nakaramdam naman ako ng kaba. Pagkarinig ko sa sinabi niya. Teka, saan ka ba pupunta ha? Iiwan mo na ba ako? Tanong ko sa kanya. Nagbuntong hininga muna si Nick bago muling nagsalita. Malapit nang matapos ang kontrata ko sa trabaho ko. Ngayon, sabi sa akin ng kuya ko na pag-aaralin daw niya ako sa Cagayan de Oro. Doon na rin ako titira kasama niya. So iiwan mo nga ako. Nanlulumo kong wika. Kathy, sa totoo lang ayaw kong gawin to. Kaso kailangan Kailangan kong maipagpatuloy ang pag-aaral ko. Gagawin ko yon para sa kinabukasan natin. Ayaw ko kasing maging isang tuka ang magiging buhay natin kapag nagkatuluyan na tayo. Ayaw kong bigyan ka ng mahirap na buhay. Kaya kailangan kong gawin to dahil alam kong eto lang ang sagot para mabigyan kita ng magandang buhay. Aniya. Pero magkakahiwalay tayo. Kahit na alam kong para yon sa pangarap niya ay nalungkot pa rin ako sa katotohanang kailangang magkahiwalay kami para lamang sa kinabukasan niya. Huwag kang mag-alala, babalik din ako kaagad. At saka kapag may pagkakataon pupuntahan pa rin ka na dito. Hindi ako mawawala ng komunikasyon sa iyo. Yun naman ang pangako niya sa akin. Pero syempre papadudot naroon pa rin ang agam-agam ko na baka hanggang salita lang ang pangakong yon. Kaso Nick, natatakot ako na baka matulad tayo sa ibang relasyon na nasira dahil magkalayo sila.
Isipin mo, paano titibay ang relasyon natin kung palagi naman tayong magkakahiwalay? Katwiran ko. Titibay ang relasyon natin kung magtitiwala tayo sa isa't isa. Sagot naman niya. Malayo ang Cagayan de Oro, Nick. Ayaw kong umasa na babalikan mo pa ako. Malungkot na sagot ko sa kanya. Nakita ko naman sa mukha ng boyfriend ko ang labis na pag-aalala. Kathy naman, maniwala ka sa akin. Babalikan pa rin kita. Gagawin ko ang lahat para kahit na malayo ang pagitan natin nagagampanan ko pa rin ang lahat ng tungkulin ko sa iyo bilang boyfriend. Sabi pa niya. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari. Pero once na pumunta ka na doon sigurado ko na baka makalimutan mo rin ako. Baka pagpunta mo doon may makilala kang ibang babae tapos eto ako. Naghihintay pala sa wala. Ayaw kong mangyari yun sa akin. Katwiran ko naman. Bakit ba hindi mo ako mapagkatiwalaan, Kathy? May halong pagtatampong tanong ni Nick sa akin. Ayaw ko lang kasing umalis ka. Pwede ka namang mag-aral dito. Bakit sa Cagayan de Oro pa? Baka naman pwede mong mapakiusapan ng kuya mo na dito ka na lang pag-aralin. Sagot ko naman habang naiiyak. Nasabi ko na rin yan kay kuya pero ayaw niya. Gusto niyang doon niya ako pag-aralin sa probinsya namin. Yun lang daw ang kaya niya. Sa totoo lang, Kathy, ayaw kong mawalay sa'yo. Pero kailangan kong tanggapin yon. Sayang yung opportunity. Pagkakataon ko nang maabot ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap ko para sa'yo. Paliwanag ng boyfriend ko. Sorry Nick pero hindi ko maipapangako sa'yo na makakapaghintay ako sa'yo. Bigla ko na lamang nasabi. Ayaw ko kasing umasa sa wala. Kathy naman, anong gusto mo? Hindi na ako mag-aral. Natanggihan ko na yung opportunity na ibinibigay sa akin ng kuya ko. Sige kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Hindi ko na itutuloy ang pag-aaral ko. Wag lang akong mahiwalay sa'yo. Protesta pa ni Nick. Wag Nick, ituloy mo lang yan. Ayaw ko namang ipagkait sa'yo yung magandang buhay na naghihintay sa'yo. Malamig na sagot ko sa kanya. Pero mawawala ka sa akin, Kathy. Anin ko pa ang magandang trabaho at maraming pera kung wala ka naman sa buhay ko. Kathy, mas mahalaga ka kesa sa anumang bagay. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Aniya. Kathy naman, please. Sana maintindihan mo naman ako. Tumingin ako ng diretso kay Nick at nakita ko naman sa kanya ang senseridad sa kanyang mga sinabi. At isang desisyon noon ang aking ginawa. Sige, susubukan ko maghintay sa iyo. Sana lang talaga ay hindi ako maghihintay sa wala. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Papadudot na tuloy siya sa pag-alis pero wala pang isang buwan ay nawala na siya ng komunikasyon sa akin. Sinubukan ko pa siyang hanapin noon sa nauusong social media tulad ng Friendster. Pero maski doon ay nawala siyang bigla. Kaya naman nag-decide na lamang ako na huwag na siyang hintayin at mag-move on at mag-move forward sa buhay na wala siya. Lumipas sa mga taon, nakapag-asawa na ako at nagkaroon ng isang anak. Mabait at responsable naman ang napangasawa ko, si Radyo. Pero ang pag-ibig niya sa akin ay hindi sapat para makuha niya ng buo ang puso ko. At sa kapapadudot noong panahong yon ay hindi pa rin maalis si Nick sa isipan ko. Dumating ang panahon na nauso at talamak na ang gumagamit ng internet at social media, lalo na ang Facebook. At sa pamamagitan noon kaya muli kong natuntun si Nick makalipas ang 10 taon. Minessage ko siya at agad naman siyang nag-reply. Isang gabi habang wala ang asawa ko ay tumawag sa akin si Nick via video call. Kathy, grabe. Ang tagal na nating hindi nagkausap. Wika ni Nick sa akin habang kitang-kita ko sa video ang masaya niyang mukha. Almost 10 years nga tayong hindi nagkita at nagkausap. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Heto, ayos naman. Masaya kasi kakakasal ko lang sa asawa ko. Sagot niya sa akin. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso nang marinig ko yon. Pero pinilit kong maging masaya habang kausap siya. Talaga? May asawa ka na? Wow, congrats ha. Sabi ko pa noon sa kanya. Salamat,
Ikaw Kathy, kumusta ka na? Siya naman ang nag-usisa sa akin. Eto, may asawa na rin, may isa na rin akong anak. Nagaanin lang ang kong kwento sa kanya. Ganun ba? Masaya ako para sa iyo Kathy. Aniya. Nga pala, nasaan ka na nakatira? Tanong ko ulit. Sa pag-asang baka mapuntahan ko siya at magkita kami. Nandito ako sa Canada nakatira, sa Edmonton, Alberta. Sagot ni Nick. Papa Dudut, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot sa aking napakinggan. Lalo pala kaming pinaglayo ng tadhana. Pero pinilit ko pa rin maging masaya habang kausap ko siya sa video call. Wow naman, asensado ka na. Sige, ikaw na. Anyway, diyan ka na talaga titira as in hindi ka na babalik ng Pilipinas? Tanong ko. Bakit? Gusto mo bang bumalik ako dyan? Agad naman akong sumagot sa kanya. Bakit hindi? Kung okay lang sa'yo bakit hindi mo subukang dumalaw dito? Sabi ko. Sige, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon uuwi ako ng Pilipinas para dalawin ka. Nakaramdam naman ako ng kaligayahang pagkaraang marinig ko ang sinabi niya. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailan ka uuwi para naman mapaghandaan ko. Sabi ko naman sa kanya. Ngayon nagkausap na ulit tayo. Sana maulit pa to ha. Nakita kong umiti si Nick sa video call. Sure, simula sa araw na to, meron na tayong communication. Sabi niya sa akin na siyang nagpasaya ng puso ko. Papadudod sa araw-araw na pag-uusap namin tuwing wala ang asawa ko, ay nabuong muli ang aming relasyon. Napakasaya ko sa tuwing kausap ko si Nick at kapag nakikita ko siya sa Skype at sa mga picture na pinapadala niya sa akin ay masaya talaga ako. Alam kong mali pero nadadala at nawawala ako sa kontrol tuwing kausap siya. Sabi niya hihintayin ko siya. Ilang buwan na lang at magkikita muli kami. Magulo ang isip ko noon papadudot. Nagtatalo ang tama at mali. Ngunit naging sunod-sunuran lamang ako ng kaligayahang nararamdaman ko sa kanya. At wala akong pakialam kahit na magkasala pa ako sa paningin ng Diyos. Papadudot, alam kong bawal pero nagkaroon kami ni Nick ng online relationship. Hindi naman ako nakokonsensya noon sapagkat wala naman kaming physical contact ni Nick. At sa araw-araw naming komunikasyon ay mas minahal ko si Nick kesa sa asawa ko. Hanggang sa napagpasyahan niya na umuwi siya ng Pilipinas para bisitahin ako. In fairness Nick, hindi pa rin nagbabago ang itsura mo. Ganyan din ang itsura mo 10 years ago. Buti ka pa. Ako medyo nagbago na ang itsura. Ang sabi ko nang magkaharap kami for the first time in more than 10 years. Oo nga, mas gumanda ka ngayon. Puri niya sa akin. Nako, binola mo pa ako. Sabi ko sa kanya habang natatawa. Okay lang ba sa asawa mo na magkita tayong dalawa? Usisa pa ni Nick sa akin. Agad naman akong sumagot. Hindi ko sinabi kay Radyo ang tungkol sa pagkikita nating to. Nagsinungaling pa nga ako sa kanya Sabi ko nasa palengke ako ngayon. Ikaw ba? Alam ba ni Leia na kaya ka bumisita ulit ng Pilipinas para bisitahin lang ako? Umiling naman siya. Hindi ko rin sinabi sa kanya. Sabi pa ni Nick sa akin. Mabuti na rin yon na hindi na malaman ng mga asawa natin ang tungkol dito. Baka kasi mag-isip pa sila ng masama kahit na wala naman tayong ginagawang masama. So anong plano mo ngayon? Usisa ko pa sa kanya. Lalong lumawak ang mga ngiti ni Nick. Surprise? Sabi pa niya. Ikaw ha? Mukhang mahilig mo pa rin akong sorpresahin hanggang ngayon. Natatawa ko namang sabi noon sa kanya. At aaminin kong kinilig ako ng mga sandaling yon. Kathy, kahit 10 years na ang lumipas sa atin, hindi pa rin ako nagbabago. Ako pa rin ang Nick na nakilala mo noon. Aniya habang hinawakan niya ang aking mga kamay. Bigla naman akong nakaramdam ng guilt nang maalala ko ang aming nakaraan. Nick, sorry nga pala sa ginawa ko sa iyo dati. Nagbuntong hininga muna ang ex-boyfriend ko bago nagsalita. Hindi ka man lang nagparamdam sa akin noon. Wala akong ideya kung hiwalay na ba tayo o ano. Pero 10 taon na ang lumipas, Kathy. Kinalimutan ko na yon. Sabi na lamang niya sa akin. Nasaktan ka ba sa ginawa ko? Mabilis naman siyang sumagot sa tanong ko. Oo naman, syempre,
Nasaktan ako sa ginawa mo sa akin. Alam mo ba? Ilang buwan din akong umiyak noon dahil doon. Sobra kitang namiss noon, Cathy. Aniya. Sorry talaga, Nick. Yun lamang ang nasabi ko dahil mas tumindi ang guilt na nararamdaman ko sa aking puso ng mga oras na yon. Huwag kang mag-alala. Ayos na ako ngayon. Masaya ako sa piling ng asawa ko ngayon. Cathy, huwag mo nang alalahanin pa yon kasi in the first place, hindi naman ako nagalit sa'yo. Yon ang wika ni Nick pero sa obserbasyon ko parang malungkot siya. Lalo na nung sabihin niyang masaya siya sa piling ng asawa niya pero Papa Dudut, hindi ko na lang yon pinahalata sa kanya. Salamat Nick ha. Buti talaga at nahanap mo na rin ang babaeng magpapasaya sa buhay mo. Maganda na rin ang buhay mo ngayon. Masaya ako para sa iyo Nick. Sabi ko na lamang sa kanya pero deep inside ay nararamdaman ko ang panghihinayang. Oo Papa Dudut. Mabait sa radyo, hardworking at maganda naman ang buhay na ibinigay niya sa akin. Pero hindi ko matanggal sa puso at isipan ko ang nakaraan kung saan ay hindi man mayaman noon si Nick ay napapasaya pa rin niya ako kasi magkasama kami. Dahil dito ay hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi ako naghintay sa kanya noon. Samantala ay muling nagsalita noon si Nick. Ako rin, masaya rin ako kapag nakikita kitang masaya. Sayang nga lang at hindi ako yung lalaking magpapasaya pala sa iyo, aniya. Gusto ko mang lumuha nung mga oras na yon ay pinigil ko at sa halip ay nagpretend pa rin akong masaya sa harapan niya. Huwag ka nang manghinayang doon. Siguro'y talagang heto ang gusto ng tadhana sa atin na hanggang matalik na magkaibigan lang tayo. Sabi ko pa sa kanya. Papa Dudut, nagpatuloy ang ganong setup namin. Lumalabas kami ni Nick habang nasa kwarto ang asawa ko at nasa eskwelahan ang anak ko. Sa mga malayang oras ko ay doon ako nakikipagkita sa kanya at masasabi kong walang kapantay ang kasiyahang nararamdaman ko. Pero Papa Dudut, namumutawi palagi sa isipan ko mga salitang malandi, kabit, walang konsensya dahil sa ginagawa ko. Ngunit doon ako nagiging masaya. Ayaw ko man at mali pero si Nick talaga ang mahal ko. Oo, maaaring 10 taon ang lumipas pero walang nagbago sa pagmamahala namin. Katulad pa rin dati, nalulunod ako sa pagmamahal niya sa akin. Kaso sa kabila nga nito ay hindi ko pa rin nakuhang maging masaya sa kabuuan dahil madalas akong usigin ng aking konsensya. Mahal mo ba si Radyo? Huwag kang magsinungaling, tanong niya sa akin isang gabi nang magkita kami sa araw ng dati naming anniversary. Mahal ko ang asawa ko, Nick, pagsisinungaling ko. Na agad namang kinontra ni Nick. Hindi ako naniniwala. Alam kong nagsisinungaling ka, Cathy. Sa puntong yon ay kinompronta ko siya. At paano ka nakakasigurado ha? Sige nga, paano mo nasabing nagsisinungaling ako na hindi ako mahal ng asawa ko? Tanong ko sa kanya. Kasi nararamdaman ko. Cathy, nararamdaman kong ako pa rin ang mahal mo at hindi ang asawa mo. Pag-a-assume niya. Bakit ba hindi mo na lang ako makalimutan ha, Nick? Nakamit mo na mga pangarap mo nang wala ako, hindi ba? Panunubo ko sa kanya habang hindi ko na napipigilan ang sarili ko na umiyak. Hindi ko pa nakakamit ang pangarap ko, Cathy. At alam mo yan, aniya. Mayamang ka na, hindi ba? May mapagmahal na asawa. Maganda na ang buhay mo. Ano pa ba ang pangarap mo? Tanong ko. Ikaw ang pangarap ko, Cathy. Ikaw ang pinapangarap kong makasama habang buhay. Cathy, ikaw lang ang mahal ko. Giit niya. May mga pamilya na tayo. Huwag nating sirain ang mga pamilya natin ang dahil lang dito. Ang sabi ko na lamang. Handa kong iwan si Leia para sa iyo, Cathy. Makinig ka. Mas magdurusa lang tayo kung hindi natin susundin ang mga puso natin. Cathy, please. Sabihin mo sa akin na mahal mo rin ako. Nagulat naman ako sa mga sinabing yon ni Nick. Nakaramdam ako ng guilt pero mas nanaig ang pag-ibig ko sa kanya. Oo Nick, mahal kita. Kaya nga araw-araw kong ipinagdarasal sa Diyos na sana mawala ng pagmamahal kong ito sa iyo. Na sana'y matapos na ang lahat sa atin. Pero Cathy,
Alam kong gustong tumutol ni Nick sa mga sinabi ko pero hindi na siya nakapagsalita pa. Nagpatuloy naman ako. Nakokonsensya ako, Nick. Ayaw kong masira ang mga pamilya natin. Kung natuturuan lang sana ang puso, ibibigay ko lahat ng pagmamahal na nararapat sa asawa ko. Hindi ko ginusto na mahalin ka, Nick. Pero hindi mawala-wala sa puso ko ang pesteng pagmamahal ko na ito sa'yo. Sa totoo lang ay naaawa rin ako sa mga asawa natin kasi wala silang ginawa kundi ang mahalin tayo. Paliwanag ko pa sa kanya. Dahil lang doon, kaya mo ako iiwan, ganun ba? Panunubok ni Nick sa akin. Oo, kasi yun ang tama at dapat nating gawin, sabi ko. Siguro nga nagkamali ako doon sa naging desisyon ko pero nangyari na yun. Heto na ang resulta, Nick. Tanggapin na lang natin na hanggang dito na lamang tayo. Na hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Oo, mahal natin ang isa't isa pero ayaw kong dumating ang oras na kapag sinunod natin ang mga puso natin maraming tawang masasaktan. Ang asawa ko, ang mga magulang ko na naniniwala na maayos na ang buhay ko. At ang anak ko na hinuhubog ko ng tama. Paano ko gagawin yun kung mali ang mga pinaggagawa ko? Dagdag ko pa sa kanya. Yan na ba talaga ang desisyon mo? Ang iwanan ulit ako sa pangalawang pagkakataon? Tumango naman ako bilang sagot sa kanyang tanong sa akin. Oo, patawarin mo ako, Nick. Pero tama na. Tapusin na natin tong relasyon natin. Ayaw ko na. Sorry, Nick, sana mapatawad mo ako. Pagtatapos ko pa. Papadudot humantong ako sa desisyon na ulitin-ulit ang ginawa ko noon. Ang iwanan muli si Nick. Pinutol ko ang anumang nag-uugnay sa amin, nagpalit ako ng SIM, dine-activate ko ang aking Facebook at ginawa ko yon para itama ang mga mali. Ayaw kong patuloy kaming magkasala. Hindi nagtagal ay bumalik na si Nick pa uwi sa Canada. Habang nagpapaalam siya sa akin na gusto ko na sanang bawiin ang lahat ng mga sinabi ko at sa halip ay sabihin kong magstay na lamang siya sa akin kasi mahal ko siya. Pero sa huli, naisip ko si Radyo at ang mga anak ko. Kaya hinayaan ko na lamang mawala si Nick sa pangalawang pagkakataon. Papadudot 4 na taon na ang nakakalipas mula noon. Kahit nagkaroon ng part 1 at part 2 ang love story namin, ay ayaw ko nang magkaroon ng part 3. Ipinagdarasal ko na huwag na sanang dumating ang araw na magkasalubong o aksidenteng magkita kami dahil baka hindi ko na kayanin ang sakit na mararamdaman ko kapag nakita ko siya. Oo, mahal na mahal ko pa rin si Nick. Kung may pinagdarasal man ako para sa amin ay ang magkaroon kami ng panahon sa kabilang buhay o pangalawang buhay na kung saan baka pagbigyan na kami ng Diyos na magmahalan na nasa tama at walang masasaktan. Hanggang dito na lamang at sana'y pakiabisuhan naman ako kung mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat.